Inanunsyo ng Energy Department kung magkano ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo na epektibo bukas kasabay ng pagtitiyak na may sapat na supply ng langis ang bansa sa harap ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Jana Madrid. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na nananatiling sapat ang supply ng petrolyo sa bansa sa kabila ng inaasahang pagtaas ng presyo nito dahil sa muling umiigting na tensyon sa Middle East. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nasa halos 46 na araw ang kabuuang fuel inventory ng bansa, mas mataas sa itinakdang minimum requirement, kaya't hindi dapat ikabahala ng publiko ang kakulangan sa supply. Based on prevailing conditions, a further price adjustment is expected to take effect tomorrow, Tuesday. Bukas po, may adjustment ulit tayo. I know this is not the news anyone is hoping for, but we cannot change the direction of the global market. Kasabay nito, patuloy na binabantayan ng ahensya ang mga gasolinahan para masiguro na walang lalabag sa itinakdang presyo. Ipinagpapatuloy rin ng ahensya ang 10 piso kada litro na fuel subsidy program para sa mga kwalipikadong public utility jeepney at UV Express drivers na maaari nilang magamit sa 2,734 participating gasoline stations sa buong bansa. Ang presyo po hindi po makontrol. Pwede nating bantayan na walang abuso. Pwede nating bantayan na wala pong nag-overpricing. Pwede nating bantayan na walang nag-hoarding. And we can enforce all these laws with all the help of the other government agencies, including DOE, para magbantay po ng presyo na ang dapat, kahit mahal man yan, pero kahit mahal, tamang presyo ang tina-charge. Nakikipag-ugnayan din ng DOE sa mga oil companies para mapag-aralan ang pagbibigay ng karagdagang diskwento sa mga pampublikong sasakyan. Sisikapin rin ng ahensya na hindi magiging isang bagsakan ng pagtaas ng presyo ng langis para hindi mabigla ang mga PUV drivers sa pagtaas. Bilang pangmatagalang hakbang, pinalalakas din ng DOE ang mga programa sa energy efficiency at renewable energy para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported fuel. Kabilang dito ang pagpapalawak ng Solar Solutions for Government Program, Oras Natin sa Energy Efficiency o ONE campaign at ang pagpapabilis sa pagtatayo ng National Strategic Petroleum Reserve at karagdagang fuel storage facilities para mapalakas ang energy security ng bansa. Kaya po, ang DOE marami siyang ginagawa ngayon para makontrol yung presyo, bantayan yung supply. And we are also pushing for eto under our control talaga, ang konsumo natin sa electricity. Ito po ang under control, hindi lang ng DOE, pero kada bahay po pwede silang mag-control ng konsumo sa electricity. And that is how you can help the whole country, the government as well, in this current crisis, this current oil crisis in the Middle East. Samantala, epektibo ngayong Martes ang panibagong price adjustment kung saan tataas ng hanggang 3.65 pesos kada litro ang gasolina, habang 10.68 pesos kada litro naman ang diesel at 11.77 pesos kada litro ang kerosene. Ayon sa DOE, patuloy nitong titiyakin ang sapat na supply ng langis at ipatutupad ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng oil price hike sa mga Pilipino. Jana Madrid, para sa Bayan.